Welcome back for another video po. In this video guys, meron akong share sa inyo ng mga online loan apps or loan services na lahat ito ay legit. Meron ako ditong top 10 para mas madami talaga kayong mapagpipilian. Baka po sakali na ma-approve kayo dito. Kasi hindi naman porkat hindi ako na-approve dito is hindi na siya legit. Lahat po ito is legit po. Then lahat po na ito, ilang attempt or ilang try na po ako pero hindi talaga siya for me pa. Hindi ko sinasabing hindi siya para sa akin pero for now siguro na-detect niya na marami akong kautangan kaya hindi niya ako ma-approve. And then meron din po dito na nag-try po talaga ako na nakailang try po akong mag-apply dito tsaka pa ako na-approve. Malay niya kayo pala ay qualified sa mga loan apps or loan services na babanggitin ko dito. You can even try to apply this one. Well, before I start pala, disclaimer po, any loan apps or loan services na mami-mention ko po sa video na ito are not sponsored and basically based on my personal experience po na gusto ko pong i-share sa inyo. Well, anyways, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps, legit man or hindi. Nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit tips, reviews, recommendation, and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mag-get mga videos, you can consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko sa update na notified po kayo. First on my list is si Itomo Loan App. Ito ay nakatatlong apply na ako dito and I know naman na hindi talaga ako ma-approve because itong si Itomo po, employed individuals or meron po kayong ipapakita dapat na mga payslip or COE or any proof of income nyo po. Wala po akong employer kaya hindi po ako makapag-provide ng ganun. Pero tinry ko pa din naman po na i-access siya at na-access ko yun at na-reject nga talaga ako. 3 beses na yun Legit na legit siya. Kaya lang, hindi lang siya for everybody kasi namimili po siya ng kanyang gustong i-approve. Kaya kung ikaw ay employed individuals, try mo to. Kasi maganda rin yung kanyang offer. Mataas din po siya mag-offer. So second on my list is si Atomic Cash. Guys, magkaiba si Atomic Credit saka si Atomic Cash ha. Si Atomic Credit kasi, yun yung pa-virtual credit card po, di ba, ni Atomy at pa-scan to pay feature po. While itong si Atomic Cash po is pa-cash loan po ni Atomy at ilang beses na akong nag-apply dyan, hindi pa daw po ako eligible. Alam naman natin na si Atomy is a very legit digital bank app po ito. Gustong-gusto kong ma-offer ng cash loan po ni Atomy po. Kasi para maiba naman ako kasi puro ako Atomic Credit, no? At least matry ko man lang sana yung pa-Atomic Cash loan talaga. Which is hindi talaga ako na-approve pa. Of course, di po ako titigil dito. Kaya kayo, if ever po na baka eligible kayo to apply dito, try nyo. Baka naman qualified kayo kasi iba-iba naman tayo. Third on my list is si Salmon Personal Loan. So, si Salmon Personal Loan is different from Salmon Credit, no? Ako po ay may Salmon Credit na approve po ako dyan. At gusto ko po sana maging eligible po dito pero hindi pa rin po niya ako na-offeran, hindi pa rin po ako qualified. Well, sino ditong na-approve na or meron ng offer dito kay Salmon Personal Loan which is promising din kasi siya kasi mataas din po yung offer niya. At design po talaga siya for personal loan or cash loan. Well, may na-approve na ba dito? Comment nga dyan sa baba. Fourth on my list is si Fido Loan which is po, ako po ay na-approve po dito at na-share ko naman po yan sa inyo. Pero marami pa rin po akong mga viewers na bakit daw nare-reject pa din po sila hanggang ngayon. So, try nyo ulit. Baka ma-approve na po kayo kasi time to time po, balita ko kasi lately, marami na rin pong na-approve. Since matagal na rin tong loan app na ito, at nagkakaroon naman din siya ng update. Malay nyo, ma-approve na kayo this time. Try lang po kayo ng try. Well, another fifth on my list is si Credivo Loan App. Na ito din yung mga nararantang mga viewers ko na hindi daw po lahat na-approve dito. Pero guys, give it a try. Ang dami na nag-re-apply ngayon at na-approvehan na po sila. And guess what? Mataas mag-offer si Fido ngayon ha. Nag-offer nga siya ng up to 20,000 pesos. Re-apply yun ha. Marami akong kakilala na nag-re-apply po nito at na-approvehan na po ngayon. Kaya huwag kayong tumigil. Kasi si Credivo is maganda po siyang pa-buy now pay later and as well as pa-cash loan. Well, another loan app po which is itong si Cashalo. Ako po ay na-approve kay Cashalo. Unang apply ko po. Then nag-reloan ako doon, na-approve ulit ako. And then ngayon naman, lately po, ayaw niya na ako ma-approvehan. Hindi ko alam kung ako lang yun. Kayo ba is ganun din kayo? Meron ba dito na hindi na na-approve kay Cashalo? Which is wala naman akong violation sa kanya, no? On time din ako nagbayad ng good payer ako pero ayaw niya akong ma-disbursean. Meron akong loan offer pero upon disbursement, hindi niya ako na-approve. So try niyo to, baka ma-approve po kayo kasi legit po si Cashalo ha. Hindi naman pocket na disapprove ako dito upon disbursement, ma-disapprove din kayo. I-try niyo po kasi okay naman po utangan tong si Cashalo. Lalo kapag for emergency purposes kasi buo po siyang matatanggap. Well, seventh on my list is si PXT Loan. Yes guys, nakailang apply na ako dito. Alam nyo ba, hirap na hirap akong ma-approvehan talaga dito. Hindi ko alam kung bakit ganito si PXT Loan. Kasi sabi ng iba, maganda daw yung loan offer niya, legit daw siya utangan, hindi daw siya nanghaharas. Kaya gusto ko talaga siyang subukan. So, binabalik-balikan ko siya, pero ligwak pa din ako. So, hindi ko alam bakit nire-reject niya ako
ang dami kong na-approve ng mga legit na mga loan apps or loan services eh. So, hindi ko alam bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya ako na-approvehan. Pero hindi tayo titigil dito, of course, no, dahil mga fighter tayo dito. Babalikan ko pa rin in time kapag eligible na ulit ako mag-apply. Next on my list po, number 8, which is itong si Happy Cash. Hindi ko lang kung ako lang yung ganito. Ayaw niya talaga sa akin. Ayaw niya akong approvehan. Ayaw talaga, no? Anyways, no, nakailang re-apply na ako dito. Kasi legit si Happy Cash, guys. Ka-level niya sila One Hand, sila Tala, sila Kasyalo. So, yun yung mga ka-level niya na reliable din talaga utangan to. Pero hindi ko rin maintindihan tong si Happy Cash yung bakit lagi niya ako nire-reject. Hanggang ngayon rejected pa rin ako sa kanya. Pinapare-apply niya pa rin naman ako at hanggat pinapare-apply niya ako, mag-a-apply pa din po tayo. Update ko kayo kailan ako ma-approve dito. At again guys, you can re-apply this one kasi baka ma-approve naman kayo, baka qualified kayo dito, baka wala kayong gaanong kautangan outside Happy Cash. Kasi ako ang dami kong kautangan outside Happy Cash eh, kaya hindi siguro niya ako ma-approve. Well, next, 9th on my list po is itong si Maya Personal Loan. Na dalawang beses ako nag-apply dito guys. Which is gusto kong ma-approve dito guys kasi si Maya Personal Loan, mataas yung offer niya. Up to 200,000 yung credit limit niya. Imagine that. And then with a low interest rate. At longer term payment siya guys. Kaya gusto kong ma-approve dito. Well, check nyo yung Maya app nyo. Baka eligible kayo for that personal loan. Mag-apply kayo dyan. Kasi mali nyo, ma-approvehan kayo. Hindi naman po kahit na-disapprove ako dito, na-reject ako dito, is ganun din kayo. Itong si Maya Personal Loan kasi po is nanghingi po siya ng income proof. At nagre-require po talaga sila nun. Kahit ikaw ay self-employed, freelance, or employed individuals, magsasubmit ka ng mga bank statement, payslip, COE, kahit isa lang naman po doon. And for me po, na-disapprove ako at alam ko yung reason naman dahil sabi ko sa inyo, wala akong employer, di ba? Pero may bank statement po ako, which is hindi rin po nakapasa yung bank statement ko na yon, and I know naman the reason. I encourage you na mag-apply kayo dito kasi legit to ha, si Maya na to, si Maya Personal Loan na ito, try nyo. Kasi baka ma-approve kayo, malaking bagay rin naman. Well, lastly, 10th on my list is itong walang katapusang CIMB loan. Mapa-personal loan man po ni CIMB Bank or mapa-Rebi Credit niya po. Gustong-gusto ko talagang ma-approvehan dito. But, ito kasing si Rebi Credit at saka si CIMB Personal Loan, which is itong mga pa-cash loan po ni CIMB, nagre-require po kasi sila ng income proof. So, wala akong masubmit that time. I tried pa rin naman to comply pero na-reject ako because of that reason. Pero kung kayo ay may COE, employed kayo, may payslip kayo, may BIR forms kayo na hinihingi nila, i-go nyo to kasi maganda po yung offer po ni CIMB. Mataas po sila mag-offer at mababa po yung interest rates niya. So, those are my top 10 loan apps or loan services po na baka sakali guys, you can give it a try. Baka ma-approve po kayo dito. Madami kayong pagpipilian dito. Try nyo lang po nang itry. Again, hindi porket na disapprove ako dito is hindi na siya legit. Hindi lang talaga ako eligible kasi nga po, outside this, mga loan apps po na ito, ang dami kong kautangan. So, maybe, nade-detect nila yun. Kasi legit kasi sila na nag-i-inquire din siguro sa records ko or sa credit records ko outside their app. So, siguro kapag masettle ko yung iba kong kautangan, siguro ma-approve na ako dito sa mga to. So, don't worry po, no. I-update ko kayo in case po, no, may mga babalikan po ako dito ang mga loan apps or loan services na hindi ako na-approve ngayon at pag mabalikan ko is ma-approve na ako, i-share ko yan sa inyo lagi naman, di ba? So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at clicking bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!